Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong article ng EDSA Davao. Nilalaman ito ang reaksyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa offer of reconciliation ng Pangulong Marcos Jr. Ang mga nagbigay ng mga pahayag ay sina Senator Bongo. Sabi niya, dapat pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Ganon din si Atty. Panelo. Dapat pabalikin niyo. Sino pa? Atty. Roque, sabi niya, nik-nik mo. Si VP Sara, wala akong na-monitor na reaksyon niya tungkol nito. Ipaki-comment ko no, anong response ni VP Sara sa reconciliation offer. Ito, si PRRD, mayroon siyang response. Ito ang title ng article, Rudy Scopes at PBBM's offer of reconciliation. Scope yung manong daw yan. Hindi siya naniniwala. Ito, inirelay ng kapatid ni PRRD na nasa The Hague, Netherlands ngayon. So, Benjamin Bong Duterte, yan ang kapatid niya, nasa Netherlands ngayon. Basahin pa. Benjamin Bong Duterte, the youngest sibling of former President and Davao City Mayor-elect Rodrigo Duterte, relayed to supporters and media in The Hague, Netherlands, that the former President does not trust President Ferdinand Marcos Jr.'s offer of reconciliation to the Duterte. Okay? So yan, sa first episode ni Katunying, yung podcast, ayun, nagsabi ang Pangulo, ayaw ko ng gulo. At tinanong ni Katunying, handa ba kayo makipag-reconcile sa mga Duterte? Ay, oo, ayaw ko na ng gulo. Marami na akong kaaway. Gusto ko na ang kaibigan. O, di ba, ang gandang pakinggan. Kailan, depende sa ano. Kasi may dalawang partido na nag-aaway. So itong Marcos, presidente, ayaw niya ng gulo, makipag-reconcile. So, depende naman dito sa grupo ng Duterte, ang amahan, ang patriarch, ang leader, si PRRD. Kaya depende sa kanya. O anong sabi niya? Wala siyang tiwala kay President Marcos Jr. Okay? Ano ba ito? According to Benjamin, napanood ko siya sa Facebook reel, si Manoy Benjamin. Ano siya payat, maligaya rin kung magsalita. According to Benjamin, the former president was shaking his head upon hearing about it. Ano yung shaking? Diba ganon? Pag hindi ka naniniwala, ganon? Shaking his head. In a way, sabi ni Manoy Benjamin, he doesn't believe it. Hindi siya naniniwala. Ako nga, ito, personal opinion ko lang ito, sizing up yung sincerity ng Pangulo. Hindi. Ano na lang ito parang damage control measures nila kasi nga napahiya sila sa eleksyon. Yung trust and approval rating ng Pangulo bagsak niya, kaya gumagawa sila ng paraan na ma-win over ang trust and confidence ng mga tao kasama ng mga Duterte supporters. Kaya ito, opinion ko lang ito, I might be wrong. Hindi rin ako naniniwala sa reconciliation offer ng Pangulong Marcos Jr. except ito, kung may hakbang na gagawin sila na pabalikin si PRRD, yun na, maniwala na ako. Yan ang pahayag ni Atty. Panelo na pwede magkaroon ng reconciliation basta ang Pangulong Marcos Jr. gagawa ng paraan na mapabalik ang PRRD dito. Sabi naman ni Jose Cruel Castro, hindi daw pwedeng gawin yon. So kung hindi pwedeng gawin yon, edi walang reconciliation. Diba ganon? Ito naman, tungkol kay VP Sara. Ito, napanood ko si Manoy Benjamin na nagsabi. Benjamin added that he informed the former president
of Vice President Sara Duterte wanting the impeachment to proceed as he wanted a bloodbath. Okay. So anong reaksyon ni Tatay Digong doon sa bloodbath remarks ni VP Sara? Ito. Ang sabi niya, ito ang nagkukwento si Manoy Binamin. Ang sabi ni PRRD, sinabi ko na yan sa kanila, isog ang bayhana na. Basta sinabi lang niya, bantay sila kay Sara, hindi yan mapigilan. Kaya sabi ko, lalo na hindi yan mapigilan dahil nandito ka sa loob. Talagang matapang daw yung bayhana, babae. Matapang na babae yan. Kaya, what's out? Dahil kung anong gusto niya, gagawin niya yan. Sinampulan na nga niya yung sheriff, sinapak. So ito pa kaya. Kaya lang, hindi naman literal na sapak. Hindi literal na bloodbath. Pagkaintindi ng kabilang kampo, may dadanat daw na dugo o natakot na sila. The Vice President stressed last Saturday that whatever the outcome of the trial may be, she will be at peace. Dito mo makikita ang palaban na karakter ni BP. Sinimulan nyo, tapusin natin. Ano ngayon? Ito, nabasa kong article kanina, si Attorney Laila de Lima. Nakikita na nila na talo sila sa numbers. Madali namang tignan Halos lahat nagsasabi na pabor si BP Sara in terms of numbers. Ano ngayon ang pahayag ni Attorney Laila de Lima? They will ask the biased senators na mag-inhibit. Ang mga senador na kakampi ni BP Sara, hilingin daw nila na huwag sasali sa trial. So sino yung mga biased senators? Hindi yung Duterte Black, Bato, Go, Marcoleta, Padilla, Aimee, and Villar. Mag-inhibit kayo dahil biased kayo. Wow! So, depende naman sa mga senator just kung voluntary sila na mag-inhibit. Kung ayaw nila, di tuloy ang trial. So, ano sa tingin nyo? Mag-inhibit yung 6 na Duterte Black? No way. Suntok sa banyan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.